current custodians. For what? It is a matter between family members, Your Honor, and we will show that she entrusted the management of the funds. Well, anyway, we will come to that, but I will tell you, my understanding of corporation law is all the proceeds of the corporation property, if sold, will go to the stockholders, That is right. not to anyone else. That is right, Okay, Mr. proceed. President. We'll proceed with our cross, Your Honor. Your Honor, just a few questions with the sheriff, if you don't mind. Mr. Witness, good afternoon. Yes. Please speak into the microphone. Yes. Now, you are the one who executed the writ of execution, am I correct? Opo. Can you please, pwede nyo bang sabihin sa amin, ano po ang ginagawa nyo pag pinapatupad nyo po yung writ, nung pinatupad nyo po itong writ of execution na pinag-uusapan po rito? Ang una po ay nagpa-receive po ako ng kopya ng writ of execution. Sa case po nito, sinabay ko na po ang pag-serve ng writ of execution saka notice of garnishment po. Meron pa po ba kayong ibang ginagawa sa pagpapatupad po na itong mga writ of execution? Opo. Pag natanggap na po yung writ of execution saka yung notice of garnishment at meron pong meron po silang binigay na in this case po may stock sila na binibigay na pwede i-garnish. Sinet ko po for auction sale yung shares of stocks. Paano nyo po pinapaalam itong pag-set for auction sale na sinasabi nyo? Paano nyo po inaanunsyo itong auction sale? On the day of the auction sale po? Pari lang pakisalaysay lahat ng paraan kung paano nyo po inaanunsyo yung auction sale. Although alam naman natin yan paano nyo ba ginagawa yun? Pag na-receive na po yung notice of share sale, isiset po ang sale for auction. In this case po, sinet po ng September 30. O nga, paano nyo po inanunsyo sa publiko? Sa publiko po, sa takdang oras po, tinatanong ko kung merong Hindi ba, sandali lang, hindi ba mayroong publication yan sa periodiko? In this case po, wala po dahil Bakit? posting lang po ito. Ha? Ang publication po ata sa real property. Sige. Kung shares of stock, walang publication. Pagkakalam ko po, wala na po. Posting lang po. Sige. Ito po ba'y ginawa nyo? Opo. Saan nyo po pinost itong sinasabi nyong paalala? Sa bulletin board po ng courtroom ng branch 216. Ito po ba'y pangkaraniwang gawain? Opo. Sa madaling salita, pinost nyo doon sa bulletin board at sa ang petsang nakatakda para sa auction ay ano po? Pwede sa records ko. September 30 po, 2003. September 30, 2003. Noong pong araw na yon, ano pong ginawa nyo para ipatupad ito pong writ of execution matapos nyo pong i-post yung notice doon sa bulletin board? Nung September 30 nga po, nung bandang bago ikasampu pa ng umaga, bumubawa ako sa lobby ng Hall of Justice. At doon po ay tinanong ko kung mayroong mga interesadong mag-bid doon sa shares of stocks. Meron po ba ang sumagot? Ang sumagot po ay isang tao lamang. Sino po? Kung natatandaan nyo? Si Carla Castillo po. Meron pa po bang ibang tao na dumalo doon sa auction? Wala po. Wala po, maliban po kay Mrs. Corona. Meron pa po bang iba? Wala na po. Yung abogado po nila. Yung mga abogado. So, sa makatwid po, yung naroon nung ipatupad nyo po itong auction ay si
Carla Castillo, Carla Castillo, Mrs. Corona, Mrs. Corona po, at yung lawyer ho nila. syempre kayo. Opo. Oh, yun. O ano ho ngayon ang nangyari? Nung nandun na ho sila sa lahat at nagsabing sila interesado. Sino ho nagsabing interesado siya doon sa binibenta niyo mga shares of stock? Si Carla Castillo po. Si Carla Castillo. Ano po ang ginawa niyo nung nagsabi siya na siya interesado? Nung sinigaw ko nga po na may interested na bidders, nung wala po ibang sumasagot, sinulan ko na po yung auction sale. At pagkatapos po noon, nagbid na nga po si Carla Castillo. Ano po ang bid niya kung inyong natatandaan? Ang bid po niya po, the total shares 28,000 po pesos. Magkano po yung ipinatutupad niyo po? Magkano? Magkano? 28,000 pesos po. Ano ang par value ng shares? Ako po, hindi ko alam po. Does council know the par value of the shares? I'm sorry, Your Honor. I have the articles of incorporation here, but I'm not sure whether it is stated, Mr. President. 10 pesos, 100 pesos. 100 pesos each, Mr. President. You're talking here of 4,839 shares. That means you have 483,900 pesos Value. worth of shares at par value. Yes, Your Honor. And given the value of the property at the time of the sale, which was sold at 34,700,000 pesos, the fair market value of the share is a lot more than the par value. That appears to be the case, Your Honor. Although, may I point out that... We'll just establish that as a fact. yes, Your Honor. Well, Your Honor, I'm sorry, but that is the par value. The shares were merely subscribed, I think, at that time. So, Nevertheless, yes, Your Honor. But With the- respect to the property... but the value behind those shares is at least 34.7 million pesos. Huh? Insofar as the property is concerned, Your Honor, yes. So, if I may proceed, Mr. Go ahead. President. So, Mr. Witness, sabi niyo po na nagbid nga po ng 28,000 pesos. Ano pong ginawa niyo? Nung nagbid po ng 28,000 pesos, tula naman po ibang bidders na, inaward na po sa kanya yung shares of stocks na Kanino po? Sino po siya? Carla Castillo po. Inaward niyo po yung shares of stock na in-auction. Opo, baliw siya ang nanalo. Si Mrs. Corona ba hindi nagbid? Hindi po. Pero siya ang inatasan na magbenta ng lupa, hindi ba? He would not know, Mr. No, President. I'm asking kung alam niya. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi ko po alam ho. Okay, go ahead. Thank you, Your Honor. Magatapos pong na-award sa kanya, ano pong ginawa niyo? Nag-issue po ako ng receipt on behalf of Mrs. Corona. Yun nga po, ginawa ko yung receipt po at tapos pinirmahan po ni Mrs. Corona. Ano ho ba, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin, ano ho bang ibig sabihin ng receipt na in-issue niyo? Look, may I just... ang bumili ng shares of stock, anak ni Mrs. Corona. Opo. Ang Carla Castillo po. tumanggap ng pera doon sa anak na bumili ng shares of stock, ang nanay si Mrs. Corona. Di ba? Opo. Sang-ayon sa mga dokumento na nandito na sa impeachment court, Mrs. Corona ay ahente ng korporasyon upang ipagbili yung lupa. Sa makatwid, alam niya ang presyo ng lupa na ipinagbibili niya. Alright, go proceed. Thank you, Your Honor. So nag-issue po kayo ng receipt? Mula kay Mrs. Corona, katibayan ng pagbayad po ng shares.
Tama po ba? Opo. Tapos, meron pa po ba kayong ginawa? Ano pang dokumento ang in-issue nyo sa kanila? Pagkatapos po nun, gumawa po ako ng certificate of sale. Na nagsasabing, ano pong nilalaman ng iyong certificate of sale? Kung naalala nyo. Nandito po. Submit the certificate of sale. That will be the best evidence. Your Honor, actually it has been marked. But may I request that the receipt that was mentioned earlier by the sheriff be adopted as defense exhibit number 251? I don't think there's any question about the payment of that consideration for the bid. Just for the record, Your Is Honor. there any? Are you questioning that Carla Corona paid that X amount for the 4,839 shares with a par value of 100 pesos each? No, Your Honor. Yeah. No, Very well, Your Honor. No question. In which case, I'm done with my direct examination, Your Honor. Your Honor, may I request anyway that the receipt nonetheless be marked? Anyway, there appears to be no objection from the prosecution. Mark it accordingly. Thank you, Your Honor. 251. With that, Your Honor, I have no further questions. Cross. Yes, Your Honor. Magandang hapon po, Sheriff Bisnar. Magandang hapon po. Sabi po nyo, kayo ay sheriff ng Regional Trial Court of Quezon City, Branch 216. Opo. Ilang taon na po kayong sheriff ng nasabing korte? Mula po ng 1994. 1994. So, masasabi po natin na kayo ay nasa mga 16 years ng sheriff sa korting ito. Di po ba? Pwede na po, oo. Salamat po. Maaari rin natin pong sabihin at kayo ay sasang-ayon sa akin na sa loob ng 16 years na pagiging sheriff po ninyo, kayo ay bihasa at alam na ninyo ang mga alituntunin at patakaran ng pagpapa-implement ng writ of execution. Hindi po ba? Hindi naman hubi isang besa, pero marunong na po siguro. Ito pong pinag-uusapan natin ay ang Rule 39 ng Rules of Court. Di po ba? Opo. Ito pong writ of execution, mayroon po ba kayong kopya ng writ of execution marked as Exhibit 178 of the defendant? Meron po. Of the respondent. Ito pong writ of execution na pinirmahan ng judge ng korting ito, ay kayo ay inaatasan na ito ay implement, particularly ang award of civil damages sa dalawang kasong ito na ang total ay 500,000, hindi po ba? Opo. Now, Sheriff, tama rin po bang sabihin na bago nyo i-implement ang writ of execution, ay kailangan ninyong i-familiarize at alamin ang mga nangyari bago ma-issue yung writ of execution sa records ng korte. Hindi po ba? Sa akin po, yung kung ano pong inaatas sa akin ng writ of execution, yun lang po ang importante. Kanina po sa isang testigo ay inilabas ng prosecution ang isang motion to withdraw na i-file ng dating abogado ni Jose Maria Basa III at yung kalakip doon sa motion to withdraw ay ang sulat ni Ana Basa sa abogado ng na Fortune Narvasan Salazar. Papakita ko po sa inyo, Sheriff. We admit the existence of the document, Your Honor. Tama po bang sabihin, Sheriff, na nalaman ninyo at Sandali lang. Ano ang answer nung